unahin. Isang mahalagang paalala. Mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. May dalawang muka ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba din ang gastos for the consumers. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya. Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 beses sa isang araw. Kanin na. May ulam na sir, may protein na tayo eh. Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain. Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Usapang budget natin. Eto na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin, bawat haka-haka lilinawin, bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Oras sa Pilipinas, 11 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. At magandang hapon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre po sa lahat po ng mga nakatutok
Team Live o replay man po kayo, Budget Peeps, welcome po sa ating ika-121 episode. Wow! Di ba? Ang tagal na natin. Ngayong ika-17 ng Hulyo 2026. Tuloy-tuloy lamang po ang pagbibigay namin at paghahatid ng balita at impormasyon sa inyo nasaan mang panig ng bansa at mundo kayo. Sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal. Isang masiglang hapon po sa ating viewers and listeners. Thank God it's Friday na naman. Oras naman para sa isang makabuluhang talakayan. Ako po si Pau Borja Maravilla at welcome po dito sa Usapang Budget Natin dahil budget natin to. Ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management at habang pansamantalang hindi po tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, dahil ito po ay sumasailalim sa maintenance at technical upgrades, nasa FM band naman tayo via DWFT 104.3 The Capital. Yun, mas pinalawak, no? Sa bayan din po tayo napapanood sa Free TV. Channel 3 po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus. Habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Affordabox. At syempre, napapanood din po tayo sa website ng Radyo Pilipinas via www.radiopilipinas.ph, maging sa regional networks at sa FB pages tulad po ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Usapang Budget Natin page ng DBM at sa FB page po ni Undersecretary Goddess Hope Libiran. Siksik pa rin po sa balita at impormasyon ng ating programa kaya marami po kayong aabangan ngayong hapon. Tama ka dyan, no? Budget Peeps, ngayong Hulyo po ay pinagdiriwang natin ang National Disaster Resilience Month at sa bawat bagyo po, lindol, pagputok ng bulkan o iba pang mga kalamidad, mahalaga po na tandaan po yung kahandaan ay nagsisimula po bago pa man dumating ang sakuna. Tama, no? Kaya ngayong hapon, pag-uusapan natin ang kahalagahan ng disaster preparedness, ang mga hakbang na dapat gawin before, during, after ng kalamidad at kung paano nagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para po matiyak ang kaligtasan ng bawat Pilipino. At mamaya lamang ay makakasama natin si Office of Civil Defense Spokesperson Junie Castillo. Pero bago ang lahat ng yan, balitang DBM muna tayo. Narito na po ang ating Budget News. Usapang Budget Natin. Budget News. 13 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, pinangunahan po ni Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. ang isang pulong kasama po ang kanyang gabinete upang talakayin po ang panukalang national budget para po sa fiscal year 2027 na ipiniresenta po ni Department of Budget and Management Acting Secretary Kim Robert De Leon. Layunin po ng panukalang budget na ipagpatuloy po ang pagsusulong ng mga adhikain ng PBBM administration gaya po ng paglagaw ng ekonomiya, paglikha ng mas maraming oportunidad para po sa mga Pilipino at pagtiyak po na ang pondo ng pamahalaan ay mapupunta po sa mga programa at proyektong may tunay na pakinabang po sa taong bayan. Kasunod po ng pulong, isinasapinal na po ng DBM ang mga dokumento ng panukalang budget, kabilang po ang mga kalakip na detalye at iba pang kaugnay na dokumento bilang paghahanda po sa pagsusumite nito sa Kongreso. Sa ilalim po ng pamumuno ni Acting Secretary Kim Robert De Leon, nananatiling nakatuon po ang DBM sa paghahanda po ng isang budget na tapat, responsable at nakabatay po sa maayos na pamamahala ng pondo ng bayan upang matiyak po na ang bawat pisong ipinagkakatiwala ng sambayan ng Pilipino ay nagagamit ng tama at nagdudulot ng pangmatagalang resulta para po sa isang matatag na bagong Pilipinas. Sa iba pa pong mga balita, binigyang diin ni Department of Budget and Management Undersecretary at Chief Information Officer Attorney Maria Francesca M. Del Rosario sa kanyang keynote address sa PhilSec Summit 2026 noong unang araw ng Hulyo na ang tunay na epektibong digital governance ay nasusukat sa kung paano nito napapabuti ang sistema ng pamahalaan at ang paghahatid ng serbisyo sa publiko. Ibinahagi po ni Yusek Del Rosario sa mga dumalo mula sa public at private sector kung paano patuloy na pinalalakas ng DBM ang Public Financial Management or PFM sa pamamagitan po ng paglipat mula sa mga hiwa-hiwalay na sistema tungo sa isang ligtas, mas konektado at citizen-centered na digital ecosystem.
Tinalakay rin niya ang mga pangunahing digital PFM platforms ng DBM na sumusuporta sa socio-economic agenda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kabilang ang Budget and Treasury Management System or BTMS at ang bagong lungsad na Centralized Open Monitoring Platform for Appropriations and Spending Statistics or DBM Compass. Sa pamamagitan ng mga platform na ito, mas napapalakas po ang transparency, data security at accountability sa pamamahala ng pondo ng bayan. Sa ilalim ng pamumuno ni DBM Acting Secretary Kim Robert C. De Leon, patuloy na makikipagtulungan ang DBM sa mga key stakeholders sa pagbuo ng isang digitally empowered at fiscally disciplined na public financial management system tungo po sa isang future-ready at resilient na bagong Pilipinas. 17 minuto makalipas ang 5:00 ng hapon. Sa iba pa nating mga balita, nakibahagi po ang Department of Budget and Management sa Budget Literacy Seminar Series na inorganisa po ng Congressional Policy and Budget Research Development o CPBRD at ng Office of the Secretary General ng House of Representatives upang padaliin po ang pag-unawa sa national budget at palawakin ang kaalaman ng mas maraming Pilipino tungkol po sa proseso ng pamamahala ng budget. Nagsama-sama po sa seminar ang mga mambabatas, congressional staff, media practitioners at mga kinatawan po ng civil society organizations upang mas mapalalim ang kanilang pag-unawa sa budget process ng bansa at paigtingin po ang pakikibahagi sa pagsusulong ng transparency at accountability. Bilang bahagi po ng seminar series, nagsilbing resource person si Assistant Secretary Dante B. Chavez sa session tungkol po sa budget preparation, habang tinalakay naman ni Director Maria Cecilia Narido ang budget execution and implementation. Sa huling bahagi po ng seminar naginanap po noong ika-8 ng Hulyo, pinangunahan po ni Philippine Open Government Partnership Director Glenn Miranda at Richard Vargas ng Media Affairs and Community Relations Office ang pagtalakay po tungkol sa budget transparency and public communication. Binigyang din nila ang makahalagan po ng malinaw, madaling maunawaan at mas accessible na pagpapaliwanag po ng impormasyon tungkol po sa national budget. Sa pamamagitan po ng pagpapaliwanag ng mga teknikal na konsepto sa paraang mas simple at madaling maintindihan, nakatulong po ang seminar na mas mapalawak ang pag-unawa ng mga kalahok sa kung paano pinaplano, inilalaan at ginagamit ang pondo ng bayan. Budget-based balitang DBM regions naman tayo, no? Formal nang inilunsad ng Department of Budget and Management Regional Office 8 ang Project BISIG o Bridging Institutions and Stakeholders for Inclusive Governance. Ito ay isang capacity development initiative na naglalayong palakasin ang public financial management at isulong ang mas bukas, may pananagutan at inklusibong pamamahala sa mga lokal na pamahalaan sa Eastern Visayas. Sa unang bahagi po ng programa, nagsagawa ang DBM 8 ng reorientation at coaching sa paggamit ng Enhanced Public Financial Management Assessment Tool or PFMAT upang patulungan ang mga lokal na pamahalaan sa paghahanda at pagsusumiti po ng kanilang Public Financial Management Assessment Report at Public Financial Management Improvement Plan. Layunin po nitong mapalakas ang kakayahan ng mga LGU sa mas mahusay na pagpaplano, pamamahala at paggamit ng pondo para sa kapakinabangan ng kanilang mga komunidad. Sa kanyang mensahe, binigyang diin po ni DBM 8 Regional Director Imelda Laceras ang kahalagahan ng matatag na public financial management system sa paghahatid ng kalidad na serbisyo publiko. Tiniyak din niya ang patuloy na adhikain ng DBM sa pagtitiyak na walang LGU ang may iwan sa inisyatibang ito. Dinaluhan ng 2 araw na aktibidad ng mga kinatawan mula sa 18 na LGUs. Kasama po dito ang mga kawani mula sa DBM at Philippine Open Government Partnership Project Management Office or PHOGP-PMO na nagbahagi ng technical na kaalaman at nagsagawa ng hands-on coaching upang matulungan ang mga dumalo sa pagsasagawa ng PFM assessment at pagbuo ng kanilang mga improvement plan. Sa pamamagitan po ng Project BISIG, patuloy po na isinusulong ng DBM ang mas matibay na public financial management, mas mahusay na serbisyo publiko at mas bukas at responsableng pamamahala para sa bawat Pilipino. At yan po ang kabuuan ng tampok na balita sa ating Budget News.
Samantala, dyan lamang po kayo, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at Presidential Communications Office. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakali magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay ng walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng ika-10 anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea. We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law. Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law. For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples. Ang ika-10 anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno. Ako po si Jessie Carpio, taga Sondri Mercedes. Para po sa akin, malaking tulong na po talaga kasi as a solo parent po ngayon, malaking tulong po taga buwan yung matatanggap ko po na binibigay ng walang gutom. Isang sakong bigas, isang tray na itlog, at saka manok, gulay, monggo, asin. Paramihan po gulay. Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyo na buhay. Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Nagbabalik po ang usapang budget natin. Eric, bago tayo magpatuloy, batiin muna natin ang ating mga manonood sa ating Facebook Live. Hello po sa lahat po ng mga nanonood. Siyempre, yung body portion na naman. Ayan na naman. Happy birthday po kay Ivan at kay Inabu mayan kahapon. At maraming salamat sa pakain kahapon.
Wow, ba't di Wala mo ka ko bang, invite? babatiin? Ako, ang dami kong babatiin ngayon si Ate Rayvilyn Orpiada, yung ating utility sa ating office. Salamat kasi pinadala mo yung camera. Kasi Yun. kung wala No, tayong gamit problema ngayon. ka, no? Oo. Dahil nga tayo ay work from home. Pero salamat sa'yo, ate. Ayun. At alam nyo ba, ito, bigla sumegoy, no? Budget Peeps, dumaran po kasi sa masusing proseso ang bawat programa at proyekto ng mga ahensya ng gobyerno. Halimbawa na lang sa Office of Civil Defense, mga ganun. At syempre sa lahat po ng mga ahensya. Bago po ito maging bahagi ng panukalang budget para po sa susunod na taon. At hindi unlimited ang budget. Hindi diba? nga, no? Kaya naman ngayon sa Ask, sasagutin po ni DBM Acting Secretary Kim Robert C. De Leon mismo ang katanungang paano nga ba pinipili ng gobyerno kung ano ang uunahin at bibigyan ng pondo. Episode 3 na po tayo sa ating masterclass sa pagtalakay po sa ating national budget. Tara, let's ask! Alamin kay Sec Kim. Hello Budget Peeps! Welcome sa panibagong episode ng ASK, Alamin kay Sec Kim, kung saan pinapadali natin ang usapang budget para sa bawat Pilipino. Noong nakaraang episode, napag-usapan natin ang tungkol sa budget call at budget priorities framework. Ito ang mga gabay na sinusunod ng mga ahensya sa paghahanda ng kanilang mga panukalang budget. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang susunod na hakbang. Kapag natapos ng ihanda ng mga ahensya ang kanilang mga budget proposals, isinusumite na nila ito sa Department of Budget and Management o DBM. Pero tandaan ninyo, hindi ibig sabihin na dahil nagsumite na ang isang ahensya, automatic nang maaaprubahan ang lahat ng hinihingi nilang budget. Sa katunayan, dito pa lang nag-uumpisa ang masusing pagsusuri. Pagkatapos matanggap ng DBM ang panukalang budget, nagsasagawa tayo ng ating tinatawag na Technical Budget Hearings o TBH. Sa madaling salita, parang panel interview ito ng bawat budget proposal. Hindi sapat na sabihin lang na ahensya na kailangan namin ng pondo. Kailangan nilang ipakita kung bakit nila ito kailangan, paano nila ito ipatutupad, at higit sa lahat, papaano makikinabang ang taong bayan. Dito nagkakaroon ng masinsinang pag-uusap sa pagitan ng DBM at ng mga ahensya. Sinusuri namin ang kanilang mga programa, proyekto at mga target na resulta upang matiyak na ang bawat hinihinging piso ay may malinaw na layunin at tunay na pakinabang. Isa sa mga pangunahing sinusuri sa technical budget hearings ay ang mga Tier 2 budget proposal. Ano nga ulit ang Tier 2? Ito ang mga panukala para sa bagong programa o proyekto o kaya naman ay pagpapalawak at pagpapahusay ng mga umiiral ng programa. At dahil limitado lamang ang pondo ng gobyerno, hindi maaaring pondohan ang lahat ng mga gandang ideya. Kaya naman, kailangan nating unahin ang mga panukalang may pinakamalaking maitutulong sa ating bansa. Pero paano natin ito ginagawa? Sa DBM, may 5 pangunahing tanong kaming gustong masagot. Una, priority ba ito ng gobyerno? Tinitingnan natin kung naaayon ng proposal sa mga prioridad ng administrasyon at sa mga National Development Plan. Ikalawa, handa ba itong ipatupad? May kumpletong plano na ba para dito? May kinakailangang mga permit, feasibility studies at iba pang mga requirements? O nasa konsepto pa lamang? Ikatlo, kaya ba talagang ipatupad ito ng ahensya? Sinusuri natin ang kanilang tinatawag na absorptive capacity o ang kanilang kakayahang gamitin ng mahusay ang pondong ating ibibigay. Tinitignan natin ang kanilang mga naging performance, budget utilization, at implementasyon ng mga programa sa mga nakaraang taon. Dahil kung hirap na silang gamitin ang dati nilang budget, kailangan muna nating tiyakin na handa silang pamahalaan ang mas malalaking proyekto. Ika-4, kaya ba itong pondohan ng ating gobyerno? Hindi kasi unlimited ang budget ng pamahalaan. Kailangang balansihin ang mga pangangailangan ng iba't ibang sektor habang pinananatiling matatag ang ating pananalapi at ekonomiya. Ang pinakahuli, ito ba ang may pinakamalaking benepisyo para sa mga Pilipino?
Dahil sa huli, ang prioridad natin ay ang mga programang makapagpapabuti ng buhay ng mas maraming mamamayan at makapagbibigay ng dekalidad na serbisyo publiko. Kaya naman, kung may magtatanong sa inyo kung paano natin tinitiyak na hindi basta-basta naaaprubahan ng budget ng ating ahensya, ito ang sagot. Dumadaan ito sa masusing pagsusuri, mahigpit na mga tanong, at iba't ibang antas ng pagre-review. Dahil sa DBM, tungkulin nating tiyakin na ang bawat pisong gagastusin ng gobyerno ay nagagamit ng responsable at para sa kapakinabangan ng bawat Pilipino. Pero hindi pa rito nagtatapos ang ating proseso. Matapos ang technical budget hearings, ang mga napagkasunduan at rekomendasyon ay isinasama sa panukalang budget ng bawat ahensya. Pagkatapos nito, sasailalim naman ang mga ito sa pagsusuri ng tinatawag na Executive Review Board o ERB. Ano naman ang papel ng ERB? Paano nito binubuo ang magiging National Expenditure Program na isusumite ng Pangulo sa Kongreso? Yan ang aalamin natin sa susunod na episode. Muli, ako si Secretary Kim De Leon ng Department of Budget and Management. Ito ang ASK. Alamin kay Sec Kim kung saan ang budget ay hindi dapat nakakalito. Dapat naiintindihan ng bawat Pilipino. Hanggang sa muli at hanggang sa susunod, Budget Tips. Natungayan po ninyo ang alamin kay Sec Kim kaugnay po sa prioridad ng national budget. Abangan po ninyo ang iba pang interesting topics tungkol po sa pondo ng bayan straight from the DBM Budget Chief. Para po sa ating mga tagapanood at tagapakinig, kung may nais po kayong malaman tungkol po sa national budget, i-comment lang po inyong tanong. Baka ito na po ang sasagutin ni Sec Kim. Daray, no? Para po sa mga bago lang nakatutok, pansamantalang hindi tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz dahil tayo ay napapakinggan sa pansamantala po tayo napapakinggan sa FM band via DWFT 104.3 The Capital. Yes, salamat po dahil sumasailalim po sila sa maintenance at technical upgrades. No? Sa Free TV naman po, napapanood po tayo sa TV Plus, Channel 3 po tayo at habang Channels 45 to 49 naman po sa mga gumagamit ng GMA o For The Box. At syempre, napapanood din po tayo sa website ng Radyo Pilipinas via www.radiopilipinas.ph maging sa regional networks at sa FB pages po tulad po ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, usapang budget natin page ng DBM at syempre po sa page po ni Undersecretary Goddess Hope Libiran. Tama ka dyan, Eric, no? Kaya samantala, isang mainit na talakayan na naman ang ating ihahatid sa ating budget tips. Oras na para sa ating Budget Matters. Usapang budget natin. Budget Matters. Eric, no, sabi nga natin kanina, usapang disaster preparedness tayo ngayon. Ako, napaka-timely ng ating topic ngayong hapon. Tama ka dyan. At para talakayin yan, sabi nga natin kanina din, kasama natin live po dito sa studio, Office of Civil Defense Spokesperson Junie Castillo. Magandang hapon sa iyo, Sir Junie. Kumusta po kayo at welcome po dito sa Usapang Budget Good natin. Good afternoon po, Sir Junie. Magandang hapon, Eric. Magandang umaga, hapon, Pao, at sa ating po mga listeners at saka sa mga viewers natin. Ayun. Okay, sorry, ulitin daw po natin. Magandang hapon. Magandang hapon, Eric. Magandang hapon, Pao. Magandang hapon sa ating mga manonood at saka tagapakinig. Pasensya po, medyo kinakabahan po kasi ngayon lang ulit kami nagkaroon ng guest sa live studio. Tapos spokesperson pa ng Civil Defense, si Sir Junie pa. Lagi, pag pipindot ko lang dito, sanay na lang ako. Kaming dalawang host lang. Ngayon, tatlo tayo ngayon. Siguro, Sir Junie, simulan na po natin. Pero bago po tayo magsimula, pwede nyo po bang ibahagi sa amin kung ano po yung ginagawa po ninyo sa Disaster Preparedness Service at syempre po na nasa ilalim po ito ng Office of Civil Defense. Ano-ano po yung mga katuwang din po ninyong mga ahensya? Okay, yung Disaster Preparedness Service, no, this is one of the several services sa Office of Civil Defense. Yung mga services kasi sa OCD, lalo sa Central Office, ay nakahati-hati ito according to the thematic area
ng disaster risk reduction and management. So yung apat kasi na yun, di ba? Prevention and mitigation, and then merong preparedness. So nandun kami sa disaster preparedness. And then meron pang disaster response, di ba? And disaster recovery and rehabilitation. Dito sa disaster preparedness, ito yung kumbaga bago ang mga kalamidad, di ba? Ito yung mga paghandang ginagawa natin. Di ba? Kung ito man ay mga pagsasanay, ito man ay mga exercise o mga simulation, yung mga drills, di ba? Yung mga NSED na narinig natin, no? Earthquake drills, yung mga ganyan. So, lahat itong mga paghanda nandito under the Disaster Preparedness Service. Kasama dyan yung mga advocacies or kung ano yung mga ginugunita and observance like yung National Disaster Resilience Month for July. So, lahat yun nasa Disaster Preparedness Service. Ang dito naman sa mga ahensyang kasama natin, no, sa buong ang OCD kasi, no, Office of Civil Defense, kami ang executive arm ng National DRRM Council, di ba? Yung NDRRMC, ito ay halos 45 agencies na. Diba? So kasama siyempre ang DBM, lawak, diba? Oo, kasama ang DBM, kasama ang iba't iba pang mga ahensya, pati yung ating pribadong sektor at saka mga civil society organizations. So yun yung mga kakasama natin ng mga ahensya, and then kasama din sa Disaster Preparedness Service yung koordinasyon natin sa mga private sector. So medyo madaming-daming ahensya ang kasama natin dito. Ayun. So Sir Juni, no, napaka timely talaga ngayon kasi ngayon nga sunod-sunod na naman po yung mga sakuna natin, bagyo, lindol, volcanic eruptions po. Tsaka ngayon nga pong Hulyo ay pinagdiriwang po natin ang National Disaster Resilience Month. Ano po yung tema ng pagdiriwang na ito? Tsaka bakit po Hulyo ang napiling buwan para sa pagdiriwang na ito? Okay, for this year, no, ang tema ng ating National Disaster Resilience Month o NDRM, ito yung naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. 'Di ba? Hulyo, nagsimula ito Hulyo kasi 'di ba usually yung June and July yun na yung start na yon ng mga tigbagyuhan season na, 'di ba? Parang that's how it started, 'di ba? Ang ito namang NDRM at saka itong tema naman natin ngayon, ang sinasabi kasi natin, no, napakahalaga nung paghahanda. 'Di ba? Pagpaplano at saka lahat ng mga kung ano man pwedeng gawin. Pero hindi sapat kasi na naghahanda at nagpaplano lang, 'di ba? Dapat talaga kumikilos tayo, 'di ba? Tapos sabi nga ni Pangulong BBM, 'di ba? Nasabi ni Pangulo, ang paghahanda dapat kasama na 'to sa araw-araw natin na pamumuhay, 'di ba? So yung pagkilos din natin, tuloy-tuloy din talaga ito, no? Hanggang sa eventually, no, kapag kumikilos at naghahanda kasi tayo, mas napapanatag din tayo. 'Di ba? Kasi alam mo kung anong gagawin, alam mo kung anong mga pinaghahandaan mo, 'di ba? Sabi nga po nila ligtas ang may alam. Tama. So ito po Sir Juni, no, sabi po ng Pag-asa mula May 8 daw po hanggang May 9 hanggang 17 may 17 tropical cyclones daw po na maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility, no, mula Mayo hanggang Oktubre po ngayong taon. Paano po ba naghahanda ang Office of Civil Defense upang mapalakas po halimbawa yung paghahanda lalong-lalo na po para po mas maipaalam po sa mga komunidad po bago pa man dumating yung kalamidad? Kasama dun sa paghahanda ng Office of Civil Defense, unang-una syempre ang ating mga ginagawa sa Disaster Preparedness Service, no, kung ito man ay mga pagsasanay, ito man ay itong mga advocacy na mga impormasyon na ipinapaalam natin, no. Napakahalaga nung binanggit mo, no, kung paano ito nakakarating dun sa mga komunidad, 'di ba? So ang Office of Civil Defense, meron din kamang mga regional offices, no. And then sa regional offices, 'di ba, I was mentioning sa NDRRMC may 45 member agencies, no, lahat yung kasama natin. And then pagdating naman dun sa regional offices, ang OCD naman din ang chairperson din ng Regional DRRM Council. Ang dami ulit ng mga agencies doon sa kanya-kanyang rehiyon. Tapos direkta rin kausap ng mga RDRRMC natin, yung mga provincial na DRRM councils naman. Diba? And then alam naman natin, no, from the provincial meron ulit munisipyo at syudad. So may mga DRRM councils yun hanggang sa barangay level. Diba? Meron tayong mga barangay DRRM committees. Diba? So through that structure, no, so kumbaga pinapaalam natin lahat ng mga dapat gawin sa mga paghahanda, no. Pagdating naman dito sa mga bagyo, ito nga, 'di ba, bagyo ang sinasabi ng Pag-asa, may 17 na maaaring pumasok, 'di ba? Lalo ngayon ang dapat tandaan ng mga kababayan natin. Ang sabi ng Pag-asa, mas kumonte,
pero mas malakas. Opo. Dahil sa El Nino. Di ba? Naranasan pa lang natin yung El Nino ay yung itong super typhoon, di ba? Mas malalakas daw. Hindi man sa atin tumama, habagat naman ng hinila dahil malakas siya, di ba? So yung mga paghanda natin dito, unang-una talaga dapat ipinapaalam natin ang mga itong impormasyon na to sa ating mga kababayan, di ba? And then, kung maririnig nyo ngayon, lagi nang naka-preposition, di ba? Kasama kasi yun sa ginagawa natin. Ang utos ng Pangulo ay maagap, akma at maayos na pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. So lahat yun naka-preposition year in, year out, di ba? Food and non-food items, mga pagkain, mga hygiene kits, mga shelter kits man yan. Naka-prepositionan. Ibig sabihin, nandun na yan dun sa iba't ibang lugar. Di ba? So kasama yan sa mga paghahanda, no? Tapos ang napakahalaga yung mga katulad ng itong ginagawa natin, no, maipaalam sa ating mga kababayan itong mga impormasyon, napakahalaga. Siyempre, sabi nga po natin, no, hindi naman po kalamidad nga yan, so hindi natin talaga alam na kung ito kailan. na, ito na siya, ito mas matindi yung mangyayari talaga ngayon, kahit nga po ba sabihin na ito malakas to, di ba usual, lumilihis pa yung bagyo. So talagang dapat mas naintindihan ng mga kababayan natin na anumang oras naman dapat ay handa tayo. Tama. Na kumbaga kasama talaga sa araw-araw na pamumuhay na dapat conscious tayo lagi doon kung handa tayo. Ayun, Sir Juni. Kamakailan naman po, Sir Juni, ay muli po nating nasaksihan ang pag-alboroto po ng Mount Canlaon, tsaka Mount Mayon po na nagdulot po ng paglikas, tsaka iba pang epekto sa mga apektadong komunidad. Paano po naiiba yung paghahanda ng OCD dito po sa volcanic eruptions? Yung Office of Civil Defense naman, no, and again as I mentioned earlier, no, as a coordinating body, so kasama namin yung iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, no, kung pagtugon man ito. Ang kaibahan nung sa bulkan at saka sa mga bagyo, no, unang-una syempre ibang hazard ito, di ba? May ashfall, di ba? Meron itong di ba, lahar, lava flow, di ba? And then lahar flow. So medyo kakaibang paghanda siya. Pangalawa, usually itong like sa Mayon, sa Canlaon, mahaba ang evacuation ito sa, di ba, matagalang evacuation challenge. Alam mo po, Sir Juni, ako po ay taga-Albay. Kaya, pero hindi naman po kami epektado ng activity ng Mayon. Okay. Ang tagal niya sumasabog. So, super tagal po talaga, no, pag sumasabog po ang di ba? nag-alboroto po ang... Correct. Pareho pala tayong Bicolano. Ay, so, I'm from Masbate. So, the last time na, di ba, pumutok ang bulkang Mayon, 6 na buwan. Kumbaga nasa evacuation center. So, kakaibang challenge yun, di ba? Yung bagyo, magpi-preemptive evacuation ka, and then after a few days, or pwede sabihin na linggo lang yun, pwede nang bumalik sa mga kabahayan, di ba? Ang bulkan matagal. Di ba? Like ngayon, ang Mayon yata ay parang nasa ilan na, 192 days na ang binibilang. Sobrang diba, yung tagal activities, na nga po, diba? So parang lumagpas na sa 6 months yata, di ba? So yun yung isang kakaibang challenge doon. Kaya yung mga sa camp coordination and camp management cluster natin, led by DSWD, with OCD and all the other agencies, no, DOH. So yun yung kailangan paghandaan doon, di ba? Itong pangmatagalan na evacuation ng ating mga kababayan na nasa permanent danger zone. So isa yon, kakaiba. Pangalawa, syempre yung mga ashfall, di ba? So malawak din po ang correct, malawak din 'yon, 'di ba? Depende sa hangin kung saan 'yon makakarating. So, kakaibang din 'yon, paghahanda, 'di ba? Kasi ang kailangan doon syempre yung mga mask, 'di ba? May mga alternative doon, 'di ba? Yung mga bimpo na ginagamit kasi hindi naman lahat at nakakaroon ng mask, something like that. So magkakaiba siya, no? Respiratory syempre, napakahalaga, no? Kung DOH naman ito, 'di ba, yung mga illnesses related to that, 'di ba? Kasi so medyo magkakaiba sila nga ng klase ng paghanda. Meron po kayong tinatawag, Sir Juni, na Project Dina, no? So paano po mas nakakatulong ito na mas mapalawak po yung kamalayan po at kahandaan po ng public po sa mga kalamidad? Yung Project Dina kasi ito yung dati na ito yung mga IEC, yung mga video materials kasi ito, no, na mapapanood mo kung ano yung mga klase ng mga hazards like lindolman ito, bagyo, sa bulkan, di ba? At saka sa mga storm surge, yung mga ganun, di ba? Tapos makikita mo doon kung paano maghahanda, di ba? Ngayon, meron kaming pinakabago. Ito yung Panatag Pilipinas Advocacy Campaign. Ito, ang ginawa kasi natin, gusto natin na mas maging simple,
maging relatable and accessible, lalo na ngayon na may panahon na syempre nung social media. Yes, sir. Diba? So ito yung mga Panatag Pilipinas campaign. Ang ating ambassador dito ay si Dingdong Dantes, Ay, diba? Kanina commercial kanina. Oo nga. Yun, di ba? Yung kanina, di ba? Maiikli lang siya, tapos itinuturo doon Pero simplified po, no, sir? simplified siya, kasi we Simplified wanted it version. to be simple and relatable. Normally kasi, di ba, parang medyo, lalo ang Pilipino, di ba, parang natatakot or medyo Natataranta ba? Oo, di ba? Opo. So this one we wanted to simple and relatable, di ba? Na pwede mo siyang isama sa pang-araw-araw mong pamumuhay, di ba? Na susugan mo lang kung ano yung mga sinasabi doon. Pwede tayong Actually, sir, makapaganda. effective siya kasi pag kino-commercial dyan, nakikita namin, meron pa siyang multiple choice na pinapakita. So, parang ikaw din, pag pinanood mo, pinakinggan mo, uy, ano nga ba talaga? So, ikaw mismo sasagot ka. Correct. Pag sumagot ka ng mali, sasagutin din naman yung host yung ano. Anong tama. Ito pala ang tama. Kung ano yung tama, Mali pala diba? yung iniisip ko. Oo, tapos ginawa siya, nilagyan ng mga illustration, di ba? Kung ano yung paano Mga graphics. gagawin, Tsunami, graphics. mga ganun mga topics usual. Oo. Ngayon, ang sunod namin doon, lalagyan pa namin na siya nung mga sign language para naman sa mga kababayan Yes. natin. Na mga, Maganda po yan. Oo, ng mga differently abled persons. So, idadagdag natin yun. Kasi parang compulsory po yata to, no? Tama ba? Kasi every week nakikita natin Every siya. week po, pinapalabas every yung- commercial namin may ganun. Kay Ding Oo, Dong. lakas niya kumbaga, pinapalawak talaga natin na sana mas maabot sa mga kababayan natin, no? Sa mga kabataan man ito or at all ages, no, na mapanood ito. Ngayon napapanood na rin yung Panatag Pilipinas sa mga sinehan. Ayun. 'Di ba? Sa mga sinehan, and then napapanood na rin siya sa mga terminals, Airport, sir. sa airports, Ayun, yes, airport. napapanood na Parang rin siya napanood sa ko nga mga siya. seaports, Opo. nandun na siya, 'di ba? So, plus of course sa social media. Siguro para mas maintindihan ng mga kababayan natin, pwede ba na masample natin para ang yung tinatalakay ni Sir Yung Jimmy? kay Sir Ding Dong. Okay. Let's roll Watch VTR. Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takip pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. #Panatag ang may alam. Maging Panatag Pilipinas. Panatag Pilipinas Advocacy Shoutout Campaign siya. daw po, sir, meron po nanonood from Masbate, Bicol. Ay, wow. Si, May fan si Sir. Brasier Ognapul. Ayan, from Masbate, Bicol daw. Ayan, si Richard yan yung aming Ayun! Municipal DRRM officer sa Mobo, kung saan taga ron ako. Mobo, Hello Masbate. po, Sir Richard. Good afternoon po, Sir Richard. Ayun, Sir Junino, ngayon nga pong tag-ulan at panahon naman ng mga bagyo nga. Ano-ano po ba yung pinakamahalagang paghahandang dapat gawin po ng ating mga kababayan? Specifically po, bawat pamilya, before, during, and after ng isang kalamidad, mayroon po ba kayong mga paalala po na dapat laging tandaan ng publiko? Sa ating mga kababayan, ang una natin laging sinasabi, yun nga, panatag ang may alam, ligtas Ayun, ang may alam, di ba? So sa impormasyon na yun, unang-una, dapat alam natin kung anong klaseng bantang panganib ang meron dun sa lugar natin. Ang DOST FIVOX, merong na-develop sa website, pwedeng puntahan, Hazard Hunter PH. Yung Hazard Hunter PH, kung Google man ito type mo siya, you'll be directed to hazardhunter.georisk.gov.ph. May mapa doon. Sa mapang yun, pwede mong hanapin yung tuktok ng bahay mo. Bubong mismo ng bahay mo. Pag dinouble click mo siya, lalabas yung hazard assessment mismo. Di ba? So, o kung lugar man ito, kung opisina natin, so makikita mo mismo doon, lalabas yung hazard assessment, gaano kakalayo kung may fault system, gaano kakalayo sa bulkan, di ba? Gaano kataas kung babahain yung lugar mo. Bukod po ba ito sa geohazard map or parang katulad din siya? Iba pa, Iba pa yung... although dito kasi naka-incorporate yung mga geohazard na mga maps, di ba? Pero dito sa platform na Hazard Hunter PH,
incorporated na lahat doon, Lahat 'di ba? na po. Kaya pagka yung lugar doon na double click mo siya, lalabas Kung na doon halimbawa ang sa hazard baha, assessment. ano ba kayo sa baha prone ba, Yes. flood prone ba yung area nyo, mga ganun. Okay. Oo. So malalaman mo mismo 'yon. So pag alam mo yung impormasyon na 'yon, alam mo rin kung anong uunahin mo na paghahanda. 'Di ba? Kasi maaring kunyari kung ang inisip natin ay gastos na okay, ano ba dapat ang i-prioritize ko? So kung napakalapit mo sa fault system, dapat handa ka sa lindol, 'di ba? Kung binabaha ka, dapat handa ka kung anong gagawin mo kapag ka may baha, 'di ba? So yung ganong unang-una impormasyon na 'yon na makuha ng ating mga kababayan. Meron din ang DOST Pag-asa ng app, yung panahon na app, 'di ba? Pwede rin nilang tingnan doon. Ayun, lagi kong tinitignan. Di ba? Meron din ang Sa office po lagi nakabukas sa akin yung DOST Pag-asa. Hindi ko alam kung addict lang ako sa or gusto ko laging Kasi may sir, nakikita. binabantayan niya yung bagyo. Yung bagyo. Sinisisi po nila ako pag pumapasok yung bagyo. Oo, kasi dapat hindi makapasok hindi ko daw sa bar. binabantay. Diba? So yung mga ganong paghahanda talaga, di ba, na dapat alam natin. Ang UP Resilience Institute, meron din yung UP NOAA. UP Diba? NOAA. So makikita mo rin Maganda doon rin ang mga pagbaha. So itong mga impormasyon na to, kung baga available na ito sa cellphone mismo natin, makukuha natin. Diba? So yun yung pinakauna. And then pangalawa, syempre, ano na yung paghanda at pagkilos na dapat mong gawin sa pamilya, di ba? Kung ito man ay pagdating na dun sa maghahanda ka na, kung may go bag kang kailangan, di ba? Napag-usapan ng mga miyembro ng pamilya, di ba? Ng tatay at nanay, napag-usapan paano magkikita-kita, kung sakaling may lindol o kung ano man. So lahat po yun dapat pinag-uusapan ng pamilya. Nakakatuwa lang Sir Juni, kasi kung dati halimbawa pag may mga gandot pong mga darating na mga kalamidad, ang pinaka na ready lang halimbawa yung mga agencies lang or ito ganyan, tayo yung magsasabi sa mga tao. Ngayon parang sinasabi natin na parang bilang transparency, eto pwede nyo nang tignan, parang kayo mismo pwede nyo tignan kung meron bang hazard sa lugar ninyo. Katulad nung binabahagi natin sa kababayan natin, halimbawa segue na rin sa ng DBM na meron tayong mga transparency portal na makikita kung nasan yung binadgetan, kung ano yung binadgetan ng gobyerno, kung ano yung ginagawa talaga ng gobyerno at kung may ginagawa ba. So, kumbaga, mahalaga na lahat din ng mga tao ay merong participation. Citizens participation lagi para sa ating mga ginagawa. Tama, di ba laging bagay ito ng ating Pangulo, no? Whole of society approach. Whole of government, whole of society. Whole of society, whole of nation. Kasi hindi pwedeng tayo lang sa gobyerno. Kasi kung tutusin, hindi lang naman talaga kaya ng gobyerno lang, di ba? Opo, dapat actually lahat ng Pilipino dapat meron ding initiative na alamin kung ano yung mga nangyayari sa ating gobyerno, di ba? Or ano yung mga ginagawa ng gobyerno. Bago ka magtanong, shoutout daw, Achi and Alais from Masbate mula po kay Alay Bolon at daming fans ni Sir LB Juni, Drihe is watching. Mga kasama ko yan dati kasi galing ako ng Provincial DRRM office ng Masbate. So mga kasamahan ko po ito sa PDRRM o Masbate. Ayun, maraming supporter si Sir Juni. Hello rin po dyan sa mga friends ko sa Masbate, sa DA. Ayun, sir. Kinonect ko lang. Ayun. Sir Juni, totoo po ba na ang unang 72 hours or unang 3 araw pagkatapos po ng isang kalamidad ang pinakamahalaga? Bakit po ito madalas na binibigyang diin din ng mga disaster experts? Yung first 72 hours, di ba, parang yan yung golden hour na sinasabi, di ba? Opo. Napakahalaga niya kasi, halimbawa, di ba, kayang hindi kumain, kayang nung ganong katagal, no? Tapos kung halimbawa, itong mga, kunyari, biktima ng, lalo na yung lindol, di ba? Ginagamit natin yan ngayon, yung 72 hours, di ba? Or, kasama din dyan kasi, no, na dapat kaya nating mag-survive ng 72 hours, di ba? Pag lindol ang pinag-usapan, halimbawa, yung the big one for the West Valley Fault dito sa Metro Manila, Greater Metro Manila area, kasi kasama si Region 3, Region 4A, Calabarzon. Maaring hindi ka agad makarating ang mga responders natin. Di ba? Kaya kung paghanda ito, dapat tayo, no, bilang pamilya, no, handa rin tayo na kaya yung GoBag sinasabi natin, pwedeng nakahanda ka ng 72 hours. Diba? Yung ganun din. Ganun din yung mga responders, no? Na dapat, kung baga yun yung binabantayan, naalala nyo yung mga lindol, diba? Na dapat makarating na doon, kung ito ba ay rescue pa or retrieval na. Diba? Na ginagawa natin. So, napakahalaga yun kasi kumbaga yung ang hinahabol natin doon ay may ligtas pa ng mga kababayan natin.
So kaya napag-usapan yan. Yung dito nga sa mga lindol, no, itong West Valley Fault na movement, no, ginawa na rin nga yan ginagamit na yan ng NCR. Opo. And then ginagaya na rin at ginagamit na rin ng ibang mga LGUs, no, yung yo-yo kung tawagin, na parang dapat masanay tayo na parang you're on your own on the first 72 hours na kaya natin mag-survive sa ganon. Kung yan may pagkain, tubig, mga first aid na panlunas, di ba? Na kung kaya natin gawin yon, di ba? At hindi kailangang magastos yan. Hindi diba? magastos. Kayang paghandaan yan. Marami tayong pwedeng pagkunan ng impormasyon. Maaari tayong humingi ng tulong sa mga DRRM offices natin. Ayan, kunyari mga kababayan ko sa Mobo, di pwedeng humingi sa MDRRM ka na Richard ng mga impormasyon. Ginagawa yun, di ba? Sa mga PDR, hanggang sa pataas na mga level at saka sa mga different DRRM workers natin. Naku, parang gusto ko pang mas habaan kaso wala na tayong oras, sir. No? Sa pagtatapos po, syempre, ng ating panayam sa inyo, no? Ano po ba ang mensahe ng Office of Civil Defense sa bawat Pilipino na nakikinig, nanonood upang maisabuhay po yung kultura po ng kahandaan at katatagan po sa harap po, syempre, ng mga sakuna po na dumarating po sa ating buhay? Ayun, sa paalala po sa ating mga kababayan, no? Unang-una po, napakahalaga yung paghahanda, di ba? Lahat po ng mga kalamidad pwede nating maiwasan kung tayo ay naghahanda, di ba? At yung paghahanda po dapat sinasabayan yun ng pagkilos, di ba? Hanggang sa masanay na tayo na itong pagkilos na to ay kasama na sa pang-araw-araw nating pamumuhay, di ba? Napakahalaga po na pangalagaan natin yung ating kaligtasan, di ba? Lahat ng mga ari-arian, lahat ng mga pinagtatrabahuan natin, kung tayo naman po ay magiging ligtas, ay magiging walang kwenta po lahat ng yon, di ba? So napakahalaga po yung ating mga kaligtasan. Tayo naman, no, siyempre sa hanay ng mga government agencies, no, ay nakahanda naman para tugunan itong ating mga kababayan, So yun yung dapat nating alalahanin lagi, yung paghanda at pagkilos para tayo po ay maging panatag. Siguro sa mga kababayan natin na nakikinig, no, seryosohin na lang po natin, halimbawa pag may mga gatherings, or halimbawa may event na earthquake drill sa mga opisina po, sa eskwelahan, so hindi po ito dapat ginagawang katatawanan dahil po kumbaga kaya nga drill iniisip natin na dapat pag dumating yung araw na to handang-handa na tayo. Tama po. Sir, baka po may mga gusto pa kayong i-shout out or bago po tayo magtapos? Well, siyempre ako on my part, no, sa ngalan ng aming Civil Defense Administrator, no, si Undersecretary Harold N. Cabreros at saka sa NDRRMC chairperson din namin, no, na Secretary Gilberto Chodoro Jr., no. Siyempre nagpapasalamat kami sa mga kababayan natin, at sa lahat ng ehensyang kasama natin dito sa mga ginagawa nating paghanda at pagtugon at pagresponde, at saka yun nga, sa ating mga kababayan, maraming salamat sa pakikipag-cooperate ninyo sa ginagawa natin. Office of Civil Defense Spokesperson Sir Juni Castillo, maraming salamat po. Salamat po talaga, Busy po kayo pero nakarating pa kayo dito sa studio. Maraming salamat, Eric. Our pleasure po, Sir Juni. Wala talaga tayong oras. At dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Tiyak po, kung nakinig po kayo ay may natutunan po kayo na bagong mga kaalaman at syempre po bilang paghahanda po sa mga sakuna at kalamidad sa pamamagitan po ng Office of Civil Defense. Ayun, samahan po ninyo kami muli next week. Dito pa rin po sa impilan ng Radyo Pilipinas, napapanood din sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at Usapang Budget nating page ng DBM at sa Facebook page ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. Antabayanan po ninyo ang susunod na programa at alamin po ninyo ang mas mainit na balita sa bansa dahil susunod na po ang Ulat Bayan. Muli sa ngalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal. Ako naman po si Pau Borja Maravilla. See you next week, same time, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong Friday favorite habit. Ito po ang Usapang Budget natin dahil budget natin to.